Sa wakas, isang Honor X9 phone na hindi pangit yung specs. Oh, joke lang. Actually, for a very long time, si Honor X9A, B, and C ay saktuhan lang yung kanilang specs. But this is a major leap in terms of performance, camera, and even the battery, guys. What you're seeing here is parang hindi si Honor. So, syempre, this year, matibay pa rin yung kanyang focus. Yun yung marketing. I'm pretty sure nakita na yung mga drop test ulit. Yung mga nagba-viral. Uy, natin yun. Nagba-bounce. Hindi po ganyan yung mabang cellphone. This year, hindi lang po siya mas matibay. Mas waterproof, mas maganda yung specs, flat na yung display, mas okay pang gaming. Guys, naka-Snapdragon 6 Gen 4 chipset po siya. Tingnan to last year, 550,000 points na siya sa AnTuTu benchmark. This year, 1 million points. That's double the performance in just one iteration. At last year, 6,600 mAh lang. Ito naman ay 8,300 mAh. Tama ba yun na rin nyo? Yes, this is by far the biggest battery I've ever reviewed. Sa sobrang laki ng kanyang battery, ginawa rin siya power bank. May reverse wired charging po siya. Tapos nyo ito kumukulong tubig. There you go, and... Ay! Oh! My goodness! Good lang. Buhay pa kaya? Uy, init. Oh! Buhay pa rin! Kasi guys, meron pa siyang IP66, IP68, and even IP69K water and dust resistance. Kahit daw 85 degrees Celsius, okay pa rin daw siya. Kahit sobrang init, kahit sobrang lamig, kahit malamig sa tubig na sobrang lalim, it will survive. Wait lang, dahil ko na sinasabi. Mag-unbox na tayo, Hopeless Vince, and you're watching Unbox Diaries. Woohoo! So, kailangan ma-experience nyo yung unboxing. Oh! So this is the box. Ganyan po ang makuha nyo. Honor X9D. 5G na siya. May NFC pa. The color we have here is reddish brown. Eto na. Merong small box inside. SIM ejector pin. May papeles. At yung kanyang casing. Color black. Ito na pa yung phone. Mamaya makikita nyo siya. Parang hindi nakita kayo na. Type-C cable. At yung kanyang 66 watts fast charger. May charger pa rin. At yun lang ang laman ng box. Okay, tapos na tayo. Oh, Ano ginagawa mo? siyempre, nag-unboxing. Ito na yung phone. Bongga ang itsura. Leather back. At least yung reddish brown. Oh, malaking pagkakamali ni Honor. Dapat sinabi niya, rose wine. Para masosyal. Kasi hindi po to brown. Para siyang red. Pero tatago mo pa rin siya sa inyong casing. So hindi na siya reddish brown. Black na lang siya. Which means hindi mo nakalaan ng black color. Kasi lahat ng bibilin mo ay magiging black din. Yung parang ganyan. And there you go. That is the Honor X9D. Beautiful in every way. Hindi lang maganda, matibay rin. Guys, the front is just like the Honor X9C. Sobrang scratch resistant. Sobrang matibay. Actually, tinanggal ko na yung kanyang screen protector kasi mas matibay pa yung display niya kaysa sa screen protector. Ayun goodbye. So just like the Honor X9C, may malaking bilog na camera sa likod, dial-shaped, projecting that it's a camera phone first, gaming second. Pero napansin nyo ba? Di ba dapat pag matibay yung phone, dapat rugged yung itsura? Ganito. Pero ngayon, dahil nag-advance yung technology, hindi mo nakailangan ng gano'n. Pwede ka na magkaroon ng matibay at sexy, luxury ang itsura at the same time. Now, my phone is a combination of leather back design, plastic yung sides, yes, hindi po siya tunay na gold, pero gold yung itsura niya. Maganda yung shine kapag tinatap ng ilaw. May reflection din. Ang cons lang, hindi siya gano'n ka-premium kapag hinawakan mo. Pero kapag sa malayo, mukhang mamahalin. At mas gumagaan siya dahil plastic na po yung kanyang body. It is a very light phone. Yes, 193 grams. And finally, ang pinakagusto ko sa design niya ngayon is yung kanyang flat display. Naka-dual speakers din siya for that stereo effect. Wala lang siyang headphone jack. Dual na SIM card slot. Meron po siya. Walang micro SD card slot, pero naka 256GB of storage naman siya. At ito pa, naka 12GB of RAM siya. Yung legit. Hindi 4+8 or 10+2. Hindi 8+4 or 11+1. Legit 12GB of RAM. Ito guys kapag pupunta kayo sa Honor Store, i-check nyo. Sobrang gaan po niya. Hindi kayo nanawala na 8,300 mAh siya. But yeah, ito po yung sinabi ni Honor sa akin. Up to 24 hours video playback sa YouTube. Pwede ka manood ng YouTube one whole day. Tapos, for music streaming, 52.5 hours. That is almost 3 days. Grabe. Na before I move on sa display, ito guys, syempre, hindi mawawala yung kanyang pagkamatibay. This is the core of their marketing. Every year yan.
9A, 9B, 9C, guys, puro drop test po natin every January. Para siyang ritual ni Honor na every year, kailangan may drop test. Pero para sa akin this year, parang hindi na kailangan kasi yung specs pa lang nadadala na sa kanya. Solve ka na dun eh. Parang plus na lang yung pagkamatibay. Pero ano ba yung bago sa kanya sa pagkamatibay niya? Which is 8 feet tall. Sobrang taas nun. Kahit sa second floor ka, buhay pa rin to. Last year, nasa 6 feet lang po yung pinaka-okay sa kanya. Which is mataas na rin. Mga andito sa akin banda. 7-footer pala. Now, ang tawag ni Honor dito ay Ultra Bounce Anti-Drop Technology. At meron siyang Ultra Tough Tempered Glass. And it will survive even in challenging surfaces. Kahit matigas, aspalto, semento, okay pa rin daw siya. Pero ito ay marketing lang po ni Honor. Now, magiging maingat na lang tayo. We need to be responsible. At syempre, guys, drop resistant lang po siya. Hindi ba sabihin, scratch resistant. Kapag ka nahulog po yan sa side, sa likod, may scratch pa rin yan. And it's not fully scratch proof din yung display niya. Magkakaroon pa rin ng scratch yung display niya over time. Baka kasi magalit kayo, bumili kayo ng phone na akala nyo scratch proof. Scratch resistant. Siyempre, ang key takeaway lang po dito is matibay po siya at magtatagal sa inyo. Yun lang po yung pinaka-importante dito. At yung message siguro ni Honor dito is kapag ikaw yung isang tao na medyo extreme yung na-experience lagi everyday, ginagamit mo siya pang grab, nababasa lagi, binabagyo sa inyo, at syempre, ayaw mong masira ang phone nyo, mabahayan, this can actually survive those extremities. Na feeling ko, ito po yung pinaka-exciting na part, which is yung kanyang display. Bakit? Diba Sir Vince, naka-AMOLED display naman yung last year? So last year, naka-curved display po si Honor X9C, but this time, it's flat display. Mas okay for gaming. Ito po ay 6.79-inch, 120Hz refresh rate, 2640 by 1200 resolution, AMOLED display na may up to 6,000 nits of brightness. Grabe, actually last year, 4,000 nits of brightness na yun, pero ngayon mas pinabright pa niya. So sobrang bright na po ng display ngayon, ayan o, sobrang sabog na sa camera namin. Na feeling ko, para siya yung mga flagship phones na kapag malakas lang masyado yung ilaw sa paligid, doon na nag-activate siya ng 6,000 nits of brightness. Which means, yung typical brightness niya ay mga nasa 800 lang. For indoors, okay na po yun. Sobrang bright na po nun. Pero, kapag meron na pong sunlight, pag nilabas mo to, tirik yung araw, malinaw na malinaw pa rin siya, parang ganyan. This is a great grab phone. Lagi mo na sa mount mo, kahit hindi mo na lagi ng cellophane. Kahit malakas yung buhos ng ulan, dire-diretso ka pa rin. Walang tigil. Wow. So, chinak ko yung display niya sa gaming, sa movies, ibang klase na po yung kanyang quality. Guys, ito po yung tsura niya sa Genshin Impact. Grabe, nung tinaas ako yung brightness, sabi ko, uy, parang mukhang flagship phone to ah. Mataas yung contrast, ang lakas ng dating, nagpa-pop talaga yung colors. This is a very impressive display. Sa YouTube, umabot ng 4K, 60 frames per second with HDR. Now that is impressive. Nakita niyo ba yan? Sobrang nipis na kanyang bezels. Yan pa yung black sa gilid ng display, which is before, medyo makapal po yun. Kung di ba alam, ito yung bezels dati. Ngayon, ganito po siya nakanipis. Kapag ganoon ka ng mga movies, sobrang sagad po siya tingnan. Akala mo, may hawak kang display na lang. Wala na phone. It is that impressive. Tapos, ang smooth pa niya. Kapag nag-swipe ka sa home screen, sobrang smooth. Siyempre, 120Hz refresh rate po to. Tapos sa Netflix, guys, naku, may HDR capability. Mukhang kompleto na to ah. Pero para sa akin, pinaka-useful po siya sa gaming kasi nga itong display ay flat na flat. Kapag kasi curved yung display, merong mismatch na pwede mangyari sa gilid. Which is, ayaw mo yun kapag nakarang ka. Kailangan lahat nag-register. This one is a full flat display. Komportableng laro? Yun nga lang, kapag naglaro ka, matawa lagi yung camera niya parang ganyan. Well, yun po yung design niya. It's a camera-centric phone. Pero ito na yung kanyang performance. Yung kanyang performance ay kakaiba this year. Guys, sobrang laki ng lundag from the Honor X9C to the Honor X9D. From 550,000 points last year, 1 million points na siya this year. Nakapagtaka nga kasi nga Snapdragon 6 pa rin po to. Pero lumundag po siya from Gen 1 to Gen 4. And this is what it shows. 5G na po to. At ano ba yung mga gameplay samples? Sa Mobile Legends, ito po siya Ultra Graphics Super Refresh Rate. As of this recording, naka-super refresh rate lang po siya. Pero feeling ko, kaya po niya mag-ultra frame rates. This phone is fast. It's smooth. And the color of the screen is beautiful. Alam mo yun na before, parang, may Honor ako kasi nga matibay siya. Pero ngayon, kompleto ka na. May Honor phone ako, hindi lang po siya matibay. But also, pang gaming na rin. Pang watch ng movies, pang entertainment, kompleto na. Matagal pa maubos yung battery. Uy, guys, malaking bagay po yung kanyang battery sa gaming. Isipin nyo guys, 4-5 hours na rank. Walang tigil, posible sa kanya. Sa sobrang tindi ng kanyang battery, pwede ka pa mag-charge ng ibang phone. Ito, connect ko dito. Yun nga lang, 7.5 watts charging na po siya. So, medyo matagal po siya mag-charge kapag ginawa mo siyang power bank. Also, enough po yung kanyang RAM for gaming. 12 gigs of RAM is a lot. Kaya naman, nagpapakita siya dito sa Genshin Impact na sobrang smooth. Ito hinay settings namin. Not highest, but high settings. 60 frames per second. Mostly nakuha namin is 40 to 50 plus na kahit maraming nangyari sa screen. Mag-switch ako ng character, mag-release ng super. Guys, ang smooth pa rin niya tingnan.
Even in boss fights, nagulat kami, kayang-kaya po niya. Yun nga lang, may mga frame drops ng konti kapag medyo marami nang nangyayari sa screen. Eto naman siya sa Call of Duty. Guys, meron po siyang ultra frame rates, yun nga lang low graphics, but this thing can really game. Ang smooth ng itsura, sobrang responsive ng display. And by the way, meron pa siyang game mode. Ito siya, meron pa siyang panel dyan pag nilabas mo. Called the Game Manager. Yun nga lang, balance at game lang po siya. Wala siyang low power mode. Pwede mong i-cancel yung mga notification kung gusto mo, do not disturb. May touch enhancer din po siya if you want much more responsive, much more accurate display. At meron pa siya mga game filters dito, which is binabago niya ng konti yung color ng game. May screenshot, may screen recording. This is very nice. I like it. Sa HOK, meron po siyang ultra resolution and high frame rates. Overall, smooth naman po siya sa HOK. Yung nga lang, parang lacking in frame rate options. Feeling ko kasi kayang-kaya naman po niya. Mabilis po ito na phone. Umiinit ba siya? Yes, medyo nag-warm po siya ng konti. Pero hindi siya super init. By the way, nakakatulong po na malaki yung kanyang pagka-matibay, pagka-resistant sa mga very extreme temperatures. Sir Beans, maganda yan. Maglaro na ako ng HOK sa ilalim ng swimming pool. Tamang-tama, pwede ka na maglaro underwater. Sir Beans, parang pang-flagship na yung kanyang features. Bakit pa magka-flagship kung parang kompleto na to? Wait lang, may camera pa tayo. Ito na. Yung kanyang camera is 108MP rear camera, just like the X9C. Meron pa siyang 5MP ultra-wide angle lens. Tingnan natin ha. So ito yung mga photos na nakuha ko sa kanya. Overall, okay po yung kanyang camera. Malinaw, very sharp, hindi po OA yung colors, very natural po sila tingnan. Especially yung selfie camera. The selfie camera is very nice. Which is a 16MP front camera. Ang ganda po ng kulay, very natural po yung dating niya. May beautification din siya. Oh, by the way, sa likod pala ay meron po siyang 0.6x. Ito po yung itsura nun. Yung 0.6x, okay lang po siya, guys. Make sure na may enough ilaw kayo, kundi mawawalan po siya ng contrast or kulay. At syempre, kapag madilim, talaga mahirapan talaga siya. Guys, grabe yung main camera niya. Sobrang linaw. Meron pa siyang up to 3 times digital zoom para sa mga portrait shots nyo. Yun nga lang, napansin namin, medyo hirap po yung kanyang HDR or dynamic range. Kapag ka medyo masyadong bright yung background, medyo yung kanyang shadows ay crush na or wala na masyadong detalye. Tapos sa low light, medyo sakto na din po siya. Don't expect too much po dito sa camera na to. If you really want flagship-like camera, mag-upgrade ka na lang kay Honor 500 this year. Or baka 600. Hindi na lang. By the way, meron mga Honor Magic 7 Pro dito na mga features or 8 Pro. Doon sa AI niya. Pag pumunta sa gallery, meron po siyang AI erase dito. Select mo lang yan and it will erase anything like photo bombers. Alam mo na yan. Tapos ito, yung AI outpainting, guys. Magic 7 Pro. Meron siyang ganito. Kung gusto mo pa makita yung mga details dun sa mga gilid-gilid, parang fill in the blanks na lang po sa AI dyan, pwede mong gawin dito. Kung putol po yung kamay nyo or paa, pwede mo lagyan ng paa dyan. Yes! Meron ba siyang AI upscaling or sharpening if nakulangan kayo sa quality ng inyong nakuha photo. Ito po yun, no? Upscale, upscale, upscale. Ayan. Mas sharp na po siya tingnan. Mas bright. Meron din siyang mga Honor portal dito. Yung parang may lalabas na magic sa gilid, i-drag and drop mo na lang. Kung meron kang information na gustong kunin, ipagsama-sama sa isang lugar, eto na po yun. For example, text, photo, gumagawa ka ng email, ilagay mo lahat yan dyan sa gilid. From the notes, kung saan ko ginawa yung aking composition, copy, drag, ayan, nalipat na po siya sa email. And even the photo, punta sa gallery, drag and drop na lang dito sa email, ganun na kabilis. By the way, naka-Magic OS 9 na po tayo dito, Android 15, so latest na po yung kanyang software. Na in terms of AI capabilities talaga, parang kulang pa sa akin yung mga ganun, AI erase, AI outpainting, parang mga gallery lang po yun na AI. Meron din siya mga AI notes dito, no? If you just want composition. Pwede kang gumamit ng prompt to compose your email dito sa notes. Pwede rin. Or you can use a much more mature Google Gemini. Ayan, no? Hold mo lang yung power button, lalabas na po siya sa ilalim. Kung sa inyo, kung gagamit na naman kayo ng composition or LLM, dalawa lang po marirecommend ko. It's either ChatGPT or Google Gemini kasi mas mature po sila, mas mabilis po yung upgrades, at meron silang free version din, so pwede naman. Which I always do most of the time. And that is the Honor X9D. Bibili ka ba o hindi? Mas maganda, i-check mo muna sa mall, tapos bili ka sa akin. Ayan na, ayan na! Ay, joke lang. Pero yun, sobrang natuwa ako sa phone na to. Sobrang bongga na specs niya. At matibay, sobrang tibay ngayon. And most of the features make sense now compared sa last year. Flat display, a much bigger battery, mas matinding processor. Kompleto na guys, kompleto na. Siguro if nakukulang kayo sa camera, Honor 500 series or 400, maganda rin po yung camera ni 400. Or if you have the budget, Honor Magic 7 Pro, 8 Pro. But what do you think? Are you gonna buy one? Let me know guys in the comments below. Or kung hindi ito yung hanap nyo, meron pa ako dito maraming phones paparating pa lang this year na baka mas interested kayo. And all you need to do is subscribe, hit the bell icon so that you don't miss any of my great content when you're watching Unbox Diaries. Woo!